Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. May mga nag-comments po at mga nag-suggest na kung pwede daw pong gumawa ako ng vlog or contents na nakatranslate sa English or yung English content mismo. English ang aking sinasabi. Or lagyan ko daw po ng English captions or subtitles yung akin pong mga vlogs. Mga kapatid, hindi ko po kakayaning gumawa ng vlogs na straight na English. Taglish pwede pa. Kaya lang ayoko naman na parang pinipilit ko ang aking pag-i-English. Hindi po kasi ako fluent magsalita ng English at baka naman mamaya ay lalo pa akong pagtawanan at lalo pa po akong i-bash ng ating mga kaibigan dyan. Ngayon, mas makabubuti na Tagalog ang ating vlog at kung minsan samahan ko ng English, pagpaumanhin nyo. Minsan po yung F ay nasasabi kong P. O yan yung mga nagiging problema ko minsan sa aking mga pagbablogs. At kapag po may S, minsan hindi ko nalalagyan ng S. Ipagpaumanhin nyo na po yun. Ito po mga kapatid, meron po akong vlog na parang na-translate sa English. Meron akong napanood na vlogger kanina at sinasabi po niya doon sa vlog niya ay yung lahat ng mga binabanggit ko doon sa mga vlogs ko tungkol sa automatic transmission. Na kapag ka nandoon ka sa traffic light, ilalagay sa neutral at kapag umabante ay ilalagay sa drive. Ito pong vlogger po na ito ay mayroon ng 1.4 millions na subscribers. Magaling po itong vlogger na to. At ito po ay sanay na sanay at bihasa or specialized sa mga Lexus or mga Toyota, mga high-end na Toyota. Sikat po itong vlogger na to. At ito nga po si Dakar Care Nat. Yun po yung kanyang channel diyan po sa YouTube. At siya nga po si Idol Ahmed. Mga kapatid, pakinggan at panoorin nyo po yung sinasabi ni Idol Ahmed na para bang sinuportahan niya yung mga sinasabi ko rin, yung mga itinuturo ko po sa aking mga vlogs. Ito po, panoorin nyo. How about putting your transmission in neutral when you stop at a traffic light? Folks, that is a myth. And actually, it does have some harmful effects. Here's the debate about this one. Well, when you're stopped at a traffic light, the torque converter is still turning, but the transmission is stopped. So you're actually going to create the highest amount of heat possible. And you will slightly elevate the transmission temperature when you do that for a long period of time. Well, let's start with a long period of time. The longest traffic light in the United States on record is 5 minutes 33 seconds. Most traffic lights are a minute or two. I want you to realize one thing. Your transmission temperature in this minute or two of stopping will slightly be elevated. See, most folks will look at the elevated part, not the slightly, but I want you to pay attention to the slightly. I mean, we're talking 3-4 degrees. That's it. And not where it's going to overheat. No, within the normal operating temperature range. So here's why it's just not a good idea. Every time you put your transmission in neutral, the powertrain moved, all the engine and transmission mounts moved, and then when you put it in drive, they all moved again and again and again. And if you're in a city and you encounter 15 traffic lights in a row, you just did all this extra motion for nothing. And then the clutches, engage, disengage, engage, disengage. I understand when you drive the car, it's going to do that. But now you're adding this over and over and over and over. If you drive in a city, I mean, you're going to wear out a lot of this clutch for no reason, for 2 or 3 degrees. Don't do that, folks. Put it in drive the car. Don't worry about the little details. That is a total myth, folks. Actually, it's a harmful myth, if anything. Mga kapatid, iyan po si Idol Ahmed. Alam niyo po ba si Idol Ahmed, nagtayo na rin siya ng sarili niyang shop after ng ilang dekada niya sa Toyota dealership. At siya po yung award-winning na diagnostic or master sa pagdadiagnose ng mga sira ng mga sasakyan diyan sa Toyota. Dash 756 says, should I shift my Honda CVT 2019 into neutral at a stoplight? No. They were designed to run the way that they
are. You do not want to shift them into neutral. They weren't designed for that. You're going to wear stuff out doing that. I had a customer that did that, and what happened was the transmission started slipping and breaking because he kept going neutral drive, neutral drive, neutral drive, and it wore stuff out inside. They're not made for that. They were designed to be in gear while you're going down the road. Now, as any car, let's say you're going to be sitting at a railroad track waiting for a train to go by, and it's going to take 10, 15 minutes. You should just put your car in park, put the brake on, and turn it off. Tulad po ni Scotty Kilmer na hindi rin po siya pabor doon sa gumagawa ng drive, neutral, ganyan din po ang sinasabi po ni Idol Ahmed dito po sa kanyang vlog na ito. At itong vlog na ito mga kapatid, 2 days pa lang po yan. Napanood ko kagabi dahil siya naman po talaga ay idol ko. So parang dito ay sinusuportahan niya yung mga sinasabi ko tungkol po dito sa mga gumagawa ng drive neutral na talagang nakakasira naman po ng mga sasakyan, ng mga automatic transmission. Na ginagawa mong pahingahan ng sasakyan mo o kaya naman kahit sandaling panahon lang sa traffic ay lagi mong inilalagay sa neutral tapos ilalagay mo sa drive. Neutral, drive. Ikaw po ngayon ang sumisira ng iyong automatic transmission. Pero hindi ko sinasabing bawal mag-neutral. Kasi sasakyan mo yan eh. Kung masisira naman yan, wala naman akong magagawa. Ikaw pa rin naman ang mananagot dyan. Yun nga lang, darating ang panahon. Tatawag ka sa mga technician na katulad po namin. Engage, disengage, drive, neutral. Okay lang sana kung talagang matagal yung pagitan. Pero hindi. Kapag nasa city ka, maya mong ginagawa yan. Malakas po talagang makasira yan ng mga solenoid. Malakas makasira yan ng mga clutches kasi ganyan ang mga clutches nyo. At syempre, malakas makasira yan ng valve body. So, iwasan nyo po yan. Sabi na nga rin po, nitong mga magagaling na vlogger na to, at sila rin po, ay katulad ko rin pong mga mekaniko. Pero syempre, idol ko yan, ibig sabihin, mas saludo ako sa kanilang mga technical experience at sa kanilang mga nalalaman tungkol sa pagmemekaniko. Here's why it's just not a good idea. Every time you put your transmission in neutral, the powertrain moved, all the engine and transmission mounts moved, and then when you put it in drive, they all moved again and again and again. And if you're in a city and you encounter 15 traffic lights in a row, you just did all this extra motion for nothing. Sinabi rin po ni Dakar Care Nut or si Idol Ahmed na hindi naman talaga mag-overheat ang isang automatic transmission, yung kanyang ATF, kung ikaw ay nasa traffic lang ng 2 minutes or 3 minutes na traffic, na ikaw ay nakadrive at hindi mo na ilalagay sa neutral. Kasi nga, ang sabi niya, umiikot naman ang torque converter, nagsisirculate naman ang fluid at dumadaan doon sa oil cooler. Kaya nga po, lagi nyo ring naririnig po sa akin yan, na kahit nakadrive kayo, nakapreno kayo, lahat yon ay hindi gumagana, pero yung torque converter ay umiikot yan, kasama na rin na umiikot doon yung high pressure pump. At dahil sa umiikot yon, tuloy-tuloy ang circulation ng fluid papunta doon sa oil cooler. Yung oil cooler, merong mga separate na oil cooler at meron din namang oil cooler doon sa loob ng radiator. Yung radiator, sa babang portion nun, malamig yun. Yun naman yung ginagawa ng fan, electric fans or yung clutch fan para palamigin yung coolant doon sa radiator at pagdating sa baba ay malamig na siya. Dadaan ngayon doon yung ATF sa oil cooler. Kaya hindi naman talaga umiinit. At sinabi nga rin po ni Idol Ahmed na dyan daw po sa USA, pinakamahaba na raw po na traffic, no? Yung tagal ng traffic dyan ay 5 minutes or 5.5 minutes lang ang itinatagal ng traffic doon. Hindi raw enough yun para mag-overheat ang ATF. Manapa, yun daw ay tataas lamang ng 3 to 4 degrees. O kung halimbawa, ang init ng ATF mo ay naandoon ka na sa 75 degrees Celsius. Dagdagan mo ng 4 degrees, ade 79 lang. Pasok pa yun doon sa standard operating temperature ng inyong mga automatic transmission. Once naman na umandar yan, palalamigin pa rin yon nung sasalubong na hangin. Kaya po huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na kapag ka nasa drive ka, nakapreno ka, diyan sa traffic na yan, 5 minutes or kahit sabihin mo pang 10 minutes ay mag-overheat yan. Hindi po siya mag-overheat. Malamang tataas ng konti. Ang sabi nga ni Idol Ahmed, 3 to 4 degrees lang ang pwede niyang itaas. Except may problema ang inyong cooling system. May mga mekaniko po kasi or technician na hindi naman talaga alam kung paano nag-ooperate ang isang automatic transmission. May nakausap nga ako hindi niya alam kung paano gumagana yung mga planetary gears.
kung paano gumagalaw yung ring gear, kung paano pagagalawin yung planet gear, at kung paano po gumagana yung sun gear. Eh diyan po sa loob ng automatic transmission, puro planetary gears po halos lahat yan. At isa po sa pinaka-importante na magpapagana doon sa planetary gears na yan ay yung mga clutches. Kailangan pipigilan mo ang isang gear para gumana yung kasama rin niyang gears doon sa kanyang planetary gears. Itong mga hindi po nakakaalam ng operation ng isang automatic transmission, talagang malilito po sila. Kaya po ang nangyayari, nagiging mali po yung kanilang pagtansya diyan po sa automatic transmission. Meron ding mga vlogger. Meron din pong mga writer na ini-insist nila na maganda daw yung mag-neutral ka sa mga short stops. Diyan po sila nagkakamali. Tulad nga po ng mga nakaraang vlogs ko at pati yung mga vlogs ko noong nakaraang taon. Kapag ka minayat maya mo yung drive, neutral, pinepwersa mo. Yung mga solenoids mo, yung mga clutches mo nag-engage, disengage, engage, disengage, engage, disengage na nagpapabilis ng kanilang pagkasira. Yun nga yung pinag-usapan namin ng anak kong mechanical engineer na entropy. And then the clutches, engage, disengage, engage, disengage. I understand when you drive the car, it's going to do that. But now you're adding this over and over and over and over. If you drive in a city, I mean, you're going to wear out a lot of this clutch for no reason, for 2 or 3 degrees. Don't do that, folks. So, bigay mo sa automatic transmission mo yung normal na trabaho niya na nag-o-automatic siya. Hindi yung pinapakailaman ng kamay mo, hindi yung pinapakailaman ng isip mo. Dahil kapag ka miniyat maya mo na drive neutral ka, hindi mo siya pinayagan na magtrabaho siya as automatic transmission, lalo mong pinabibilis ang lifespan ng iyong automatic transmission. Kaya lang may nagko-comment. Eh ako naman sir matagal na akong gumagamit ng automatic transmission. Tulad nga ngayon, 7 years na Ganyan yung aking attitude Naku mga kapatid. Wag nyo nang hintayin na dumating sa inyo yan. Hindi naman din lahat ay pwedeng masira sa lalong madaling panahon kapag ganun ang attitude nyo. Pero mas marami yung nasisiraan. Mas marami kaming ginagawa dito. Mga modelo pa, yung mga automatic transmission. Tulad kanina nga lang, galing pa ng Nueva Ecija. Isa na namang wild truck ang nasira ang kanyang automatic transmission. Katulad nung pinalitan namin doon sa wild truck ni Architect na yung bushing sa loob ng clutch drum ay gumalaw, umatras siya ng almost 3 millimeters na hindi mo na siya maibalik at hinarangan niya yung butas nung daanan ng ATF. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng problema, nasunog pa yung kanyang mga lining kasi hindi nag-circulate yung ATF. O, tingnan nyo, bakit yung bushing ay umatras? O, engage, disengage, engage, disengage, nagalaw. Anong may problema doon? Yung pyesa. Mahinang klase. Pangalawa ko na to, hindi ko alam sa ibang mga shops kung meron silang nagawang ganon. So ito na naman tayo. Si Fortuner, sirain ang kanyang clutch drum housing doon sa forward clutch. At ito, nakadalawa na tayo dito sa wild truck po na to. So abangan natin kung madadagdagan pa yan. Sa mga susunod na vlogs ko, ay ipapakita ko po sa inyo ang mga nangyayari dito sa mga automatic transmission ng wild truck na Ford at kung ito pa rin ang kanilang magiging sira. Kapatid, nag-room na si Jaya, Gusto niya bang malaman kung paano siya nag-room? Kasi nangangagat po ito kapag dinadala sa bit. Ayaw niya yung mga tao dun sa bit. Ayan bagong gupit na si Jaya, girl. Ipakita ko po sa inyo kung saan siya nagpagupit, mga kapatid, kung saan siya nagpag-room. Ito po. Mga kapatid, sa sobrang busy po ng inyong lingkod, hindi ko na po kayang asikasuhin itong mga alaga ko. Ito po ay 2 ambul. Ngayon yung isa, nandito. Ito po, dito siya, Pinapaliguan na rin po si Luna. Pakita mo si Luna. Ay, Luna. Luna, tapos ayun si Jaya, mga kapatid, yung paborito nyo si Jaya. Ay, Jaya, diyan ka lang. Pinapaliguan. Ito po, mga kapatid, ito ay mobile na pinapaliguan, ginugroom nila yung mga alaga natin. Pet Grooming on Wheels. Ayan po yung number nila, 0917-530-7553. Dito po sila sa Taytay, ang home base po nila. Ngayon, tawagan nyo lamang po sila mga kapatid at gagawin po nila na i-groom ang inyong mga alaga. Ito po ay aircon. Air condition po yung lugar na to. Ito po yung kanilang mobile van na Pet Grooming on Wheels. Ayan, meron silang kargang tubig dito. Ang maganda rito, ginugupitan na rin po nila. Pinapaganda na po ang itsura ng ating mga pets. Tanungin muna natin kung magkano ang bayad
Kay Jaya, magkano bayad kay Jaya? 650 ligo sa groom. Oh, 650 lang, ligo na, at saka yung grooming na yon. Pero dito kay Luna, pakita mo si Luna. No. O Luna, 750. Oh, si Luna medyo mahal kasi depende po sa laki. Oo. So si Jaya kasi maliit lang. Hi Jaya! First grooming session po ito ni Jaya. Kasi alam nyo naman si Jaya, ito po ay aming ampun lang. No? Pero talagang, oy, wag ka maingay. Si Jaya po, ampun lamang po namin yan. Hindi na po umalis sa amin at pumunta yung may-ari. At kung ang sabi po nila, kung pwede daw kami na mag-alaga kasi daw baka daw masagasaan. Pag naman doon sa loob ng bahay nila, napakaingay dahil gustong lumabas. So ayun na po si Jaya. Yung kanyang first grooming session, mura lang 650 kasama na ligo. Home service pa. Home service yun, wala nang bayad yung home service. Oh, yan mga kapatid ha. Tandaan nyo po, Pet Grooming on Wheels. Ayan, ang kanila pong number ay 0917-530-7553. At ang kanilang FB page, www.facebook.com/Hi Paus Grooming. Ayan mga kapatid.